Kung ating matatandaan, nagtapos ang chapter 149 sa eksenang may nakahanda na palang plano ang nag-iisa at napakatalinong si Maimo tungkol sa buong kapangyarihan ng Choker Maker at ng Watchman necklace nito. At matapos nga ang matagal nating paghihintay, dumating na nga ang chapter 150 ng Gachiakuta manga. At sa chapter na ito, matutunghayan natin ang karumal-dumal na ginawa ng walang pusong si Maimo sa nakaraan ng Choker Maker. Kaya wag na nating patagalin pa, umpisahan na natin ang kwentuhan. Sa pag-uumpisa ng storya, may kita natin na patuloy ang pagsabog ng enerhiya galing sa Watchman necklace ni Guntes, habang ang mga tao ay mistulang napako pa din sa kanilang kinatatayuan, habang ang enerhiya ay konektado sa kanilang mga choker. At patuloy naman ang pagsasalita ni Maimo sa kanyang vital instrument na mic. At habang nangyayari ang lahat ng ito, makikita natin na bigla na lang nagkaroon ng mabilis na paggalaw ang choker ni Rudo na ibinigay ni Tulili. At makikita natin ang gulat sa kanyang mga mata habang siya ay nakatitig sa isang direksyon kung nasaan nga ang Choker Maker na si Guntes. Hindi nga makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakikita habang si Guntes ay nakayuko lamang at bigla na lang nagsalita at sinabing, "Binuksan ko yung pinto papunta sa puso nila at gumawa ako ng daan para maiparating ang mga iniisip at boses sa kaluluwa nila. Ayon ang tunay na kapangyarihan ko. Ang kapangyarihan ng aking vital instrument ay connect. Rudo Surebrek, pinadala ko sa iyo ang naiisip at ang aking nakaraan at nakikita kong natanggap mo naman ang mga ito." At habang si Rudo naman ay nakikinig sa sinasabi ni Guntes, siya pa rin ay hindi makapaniwalang ang mismong Choker Maker ang nasa harapan niya. Dagdag pa ni Guntes na maganda ang lugar na iyon, payapa, mabagal ang paglipas ng oras at iyon ang bayan na kinalakihan niya. Binanggit pa ng Choker Maker na binuksan niya ang pintuan ng puso ng lahat ng dumalo sa Dalpes na nakasuot ng choker. Ngunit tanging kay Rudo lamang niya ipinagkatiwala ang mga alaalang ito. Mabigat itong pasanin at humingi si Guntes ng paumanhin dahil si Rudo nga ang napili niyang umasan ng mga ito. At may kita din natin sa muka ng ating bida ang hindi maipaliwanag na kanyang nararamdaman. At dito ay sinabi ni Guntes na ito ang idinulot sa kanya ng kanyang kasakiman. Sa puntong ito, bigla na ngang nag-flashback ang istorya sa senaryong una nating nakita noong chapter 147. Noong tinanong ni Maimo si Guntes kung mahilig daw ba ito sa matataas na lugar. Dito nga ay ipinaliwanag ni Maimo na ang pag-akyat sa mataas na lugar ay nagbibigay ng pakiramdam na hawak mo ang buong mundo sa iyong mga kamay, na para bang nakamtan mo ang pananaw ng mga sinaunang pinuno. Nabanggit niya na nakarating sa kanya ang balita tungkol sa pagkakagawa ng isang kagamitang pangkomunikasyon para sa makabagong panahon. At sinabi nitong kung maipapamahagi ito sa nakararami, tiyak na ang mundo ay magiging paraiso sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Guntes bilang si Maimo at tinanyayahan niya ito na sumama sa kanyang pag-akyat tungo sa tuktok ng success. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Ngunit habang pawisan at tila kinakabahan ang ating bida sa kanyang mga nalalaman sa nakaraan ng Choker Maker, napasabi na lang ito na ang punot dulo lang daw ng lahat ng ito ay naloko ni Maimo si Guntes at pinaniwalang makakatulong ang lahat ng ito sa mga nagpalaki at nag-alaga na matanda kay Guntes. Pero higit pa raw doon ang nangyari, sagot ni Guntes. Muli na ngang lumipat ang eksena sa isang parang artipisyal na bagay mula sa nakaraan ng Choker Maker habang sinasabi nitong gusto ko pa ng maraming oras. Pero bigla na ngang pumasok sa eksena si Maimo na para bang gulat na gulat pa at sinabing
isang milagro daw dahil nagawa pa ni Guntes na mabuhay ng ganito katagal. Pero dito na daw nagtatapos ang pag-aalala ni Guntes dahil sa pamamagitan ng mga himala ng makabagong medical technology na pinondohan niya daw mismo. Ang angas mo ah. Dagdag niya pa na pinalaya na daw si Guntes ng artificial heart corneus mula sa matagal na nitong pagdurusa sa kanyang sakit sa puso. Sabay binati niya ito ng congrats at sinabing malaya na ito at simula daw noong araw na iyon gusto ni Maimo na tumakbo si Guntes ng malaya at kumain ito ng kahit anong gustuhin nito at kumita daw ng pera ng malaya. Banggit naman ni Guntes sa kanyang sarili na biyayaan ako ng kaligayahan. Kaligayahang galing sa isang demonyo. Ang pagdurusa ko ang naging kapalit ng kaligayahang ito. Pero ngayon ay malaya na ako. Kaya nagpasya ako para sa susunod kong layunin. At ang layunin ngang ito ay makapagpayaman gamit ang ginawa niyang chokers. Siya ang lumilikha ng mga choker at si Maimo ang palihim na nagbebenta nito. At sa isang iglap, umalat ang mga choker sa buong lugar ng Abyss. Ibinenta nila ito ng mura, subalit malaki pa rin ang kanilang kinikita. Ganoon kalakas ang demand para sa mga choker na ito. Nais daw niyang gamitin ang perang iyon upang magpatayo ng bahay para kay Lily at sa kanyang pamilya. Isang sorpresang handog para sa kanila. Ngunit pansamantala, kailangan pa niyang kumita ng mas malaki pa. Ibinuhos niya ang lahat sa paggawa ng mga choker. Medyo masakit daw sa ilang pagkakataon. Pero kapag iniisip niya ang future nilang pamilya, nagiging natural na lamang ito. At mukhang nakita nga ni Maimo na medyo natutuliro itong si Guntes. Kaya naman, sinabi nitong ang nararamdaman ni Guntes ay dahil sa mga naririnig nitong boses na nanggagaling nga daw sa mga may suot ng choker. Sumagot naman si Guntes na ayos lamang siya at natuwa naman itong si Maimo at napaisip pa na ang kapangyarihan ng kwintas na iyon ay isang bagay na nagbibigay kakayahan upang kayanin ang pagdaloy ng napakaraming impormasyon. At habang ang nasa isip lang ni Guntes ay patuloy siyang magtatrabaho at kahit anong mangyari ay magtatrabaho pa din siya. Ayon sa choker maker ay masyado daw siyang naposes sa paggawa ng choker at dahil dito hindi na din niya nagawang sumagot ng mga tawag na katulad ng ginagawa niya noong una. At sa puntong ito, pinayuhan ni Guntes itong si Maimo na huwag niyang hayaan na siya mismo ang kontrolin ng layunin niya. Kapag masyado daw itong nilamon ng sarili nitong layunin, makakalimutan niya ang mga bagay na mas mahalaga pa kaysa dito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, umabot na sa sukdulan ng pagod at hirap na nararamdaman ni Guntes. Kaya naman, nagpa siya na itong sabihin kay Maimo na nais niya nang tumigil sa paggawa ng choker. Nagulat naman si Maimo sa desisyon ni Guntes at ang dahilan pala kung bakit nais nang tumigil ni Guntes sa pagtatrabaho kay Maimo ay sa kadahilanang nalaman niya ang mga masama nitong balak. Ito nga ay ang kunin ng impormasyon ng mga tao sa pamamagitan ng choker at ipalabas ito para mapanood at mapakinggan ng lahat ng tao sa Abyss. Dahil kung ating matatandaan, si Maimo ay isang broadcaster sa TV at radyo ng Abyss. Dagdag pa nga ni Guntes na ang mga choker na ginagawa niya ay hindi kasangkapan para maliitin o siraan ang ibang tao. Sabi naman ni Maimo may iba pang paraan para magamit ang mga choker na gawa ni Guntes at dapat daw isaalang-alang ang posibilidad na gamitin ang kahinaan ng mga nasa kapangyarihan upang mailagay ang sarili nila sa mataas na posisyon. Laking gulat naman ni Guntes sa mga sinabi ni Maimo tungkol sa ibang paraan ng paggamit ng choker upang makarating sa tuktok at magkamit ng kapangyarihang mamuno sa lahat. At ikinagulat din ito ang suot na damit ni Maimo. Pero katwiran naman ni Maimo, importante daw ito para maging isang iconic na ruler.
Bakas ang gulat at pagtataka sa mukha ni Guntes sa sinabi ni Maimo na nais nitong maging isang ruler. Pero bigla namang nagpaliwanag si Maimo na simula daw nang marinig niya ang tungkol kay Guntes, alam niya daw na ang una niyang gagawin ay kumalap ng impormasyon at gamitin ito para mapasa kamay niya ang buong Abyss. At wala ngang kaabog-abog nitong tinanong si Guntes kung nais nitong sumama para maging isang ruler ng Abyss. Pero matapang na tumanggi si Guntes dahil hindi niya kayang madungisan ang kanyang mga choker sa ganoong paraan. At dahil sa harapang pagtanggi ng choker maker, nakaisip si Maimo na magsagawa ng isang sorpresa para kay Guntes. At sa susunod na panel ay masasaksihan natin ang isang nakakakilabot na senaryo. At ang sorpresa nga ni Maimo sa choker maker ay ang pagpaslang nito sa mga taong nagsilbing magulang simula ng bata pa si Guntes. Gulat na gulat ang makikita nating reaksyon sa mukha ng choker maker. At sinabi pa ni Maimo na simula daw ngayon ay makakapag-concentrate na si Guntes sa trabaho nitong paggawa ng choker para sa kanya. At banggit naman ni Guntes kay Rudo na ngayon bihag na ni Maimo si Lily at ang pinakamalaking kapangyarihan na taglay niya ay nahulog na sa kamay ni Maimo. Isang pagkakamali na hindi na daw dapat maulit, ngunit pagdating kay Tulili, hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong kapalaran. At habang ang luha sa kanyang mga mata ay patuloy ang pagbagsak, nakiusap siya kay Rudo na protektahan si Lily laban kay Maimo. Dahil ang kapangyarihan daw ni Lily ay nagbibigay dito ng kakayahang gawin ng kahit ano. Ngunit may kapalit daw ito dahil kung gagamitin ni Tulili ito upang saktan ng sino man, ikamamatay daw ni Tulili. Hindi na daw mahalaga kung gaano kasama ang halimaw na si Maimo. Hindi pa rin daw kayang lumaban ni Tulili dito. At para sa kanya, ang kalawakan ng kaalaman ni Lily ay magsisilbi nitong kalasag. Ito din ang dahilan kung bakit wala siyang ipinaalam kay Lily tungkol sa kanyang sitwasyon at sa plano ni Maimo sa Doll Festival. Ngunit inamin din ni Guntes na muli siyang naging sakim. Kinausap niya ang choker. Umalis si Lily bago pa man siya may mapansin at walang makakatiyak kung hanggang saan ang kayang gawin ni Maimo. Kahit pa pinilit siya ng information broker, nananatili pa rin ang kanyang pag-asa. Para sa kanya, si Rudo lamang ang tanging natitirang liwanag. Kaya naman, humiling siya ng tulong dito para sa kanya at para kay Tulili. At sa susunod na panel, makikita natin si Rudo habang hawak ang kanyang may sugat na braso at sinabing hindi na daw kailangang mag-alala ni Guntes dahil siya na raw ang bahala sa lahat. At sa huling panel ng storya, makikita natin si Tulili habang nakatitig sa lugar kung saan ginanap ang Doll Festival. At dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka nga lang po pala sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo na din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Yun lang, kita-kits sa susunod na kabanata.